Hello. Hello po. Mag-i-intro po muna ako. Hi Dreamers! This is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang kasama po natin ngayon ay isang PR publicist to the stars, Ganon? Chuk Gomez! Hello! Hello! Hi, Jer! Hi, Hello, hello. sweetheart! Hello! Nice to meet you! Nice to meet you din po. Excited na ako makilala ka bago ako pumunta dito. Pinanood ko lahat ng mga link ng mga ibang episodes. Oh, thank no? you po. Thank you po Lalo for na yung watching. episode nung aking bestie na si John T. John T, Martinez. yes po. Pinanood ko ng buong buo yun. So, ang bongga naman. Ako na yung... Yes, hindi ko very akalain ako yung next. First time ko na-interview sa buong buhay Oh ko. my gosh. So, Diyos ko. thank you po for being our guest for today. Okay. And it's now time for you to share your story naman po. Sige. So, we'll start, of course, with the showbiz industry. So, how did you get into show business po ba? Showbiz. Ano yan eh, mahilig ako talaga sa artista. Bata pa lang ako. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa artista. Nung elementary ako, tandang-tanda ko si Mamang, yung nanay ko at tatay ko, nirigaluhan nila ako ng cassette player. Yung, ewan ko kung naaalala mo, kung alam mo yung cassette Yes, player, yes, yung dalawa pa, yung dalawa pa silang ganyan. Opo. Tapos sabi ko kay Mamang, Mang, ano ba naman yan, may cassette player ako, wala namang bala. So, binilan niya ako ng cassette, Smoky Mountain. Yung unang-unang Smoky Mountain, yung sumikat yung kanta, Kailan, na ang kumanta si Geneva Cruz. Yes. Tapos yung kay Francis Magalona, yung album na Francis M, kung saan nandun yung isa pang sikat na sikat at that time, nung 80s, mga kababayan ko. So, mahilig ako talaga sa artista. And then, nung grade 6 ako, napanood ko si Bernie Varga, yung jazz singer na sikat dati. She was a super big star at that time. Napanood ko siya sa TV. Tapos nagalingan ako sa kanya. Ang galing niya. As in, napakagaling niya mag-perform. And to this day, I really think that factually and objectively, Bernie Varga is the best Filipino live performer in the 80s and 90s. So, I'll say that again ha. Bernie Varga to this day is the best Filipino live performer. Yes. I mean, what a statement. From the 80s and the 90s. I didn't say best singer. Yeah. I didn't say best singer. I said best Filipino female performer. Live performer. Yes. So, na-addict ako kay Bernie Varga. So, after ko ma-addict kay Bernie Varga, na-addict naman ako kay Nanette Medved. At that time, ang pelikula, ang unang-unang, kay Bernie muna, napanood ko yung For the Record 2. It's a 2-hour concert that aired on RPN 9 when I was 12 years old. It aired on RPN 9. Toyota, if I'm allowed to mention the brand, Yes, edit nyo okay na lang lang kung naman po. bawal. It's all good. Toyota was launching this new brand of car, bagong model yata. So, nilaunch nila sa pamamagitan ng concert ang title For the Record 2. Kasi meron ng For the Record 1. So, ito, For the Record 2, it assembled 6 of the greatest Filipino singers of all time. Gary V, Martin Rivera, at that time, Ariel Rivera na kakapasok pa lang sa industry, si Regine Velasquez, si Shasha, at saka si Bernie. So, ang ganda-ganda ng show, na ang concept ng show, each of them will perform one show-stopping number. For the record. So, Bernie performed Take 5 live sa Folk Arts Theater. It aired on RPN 9 with no commercial break. Oh, wow. So, galing na galing ako kay Varga. Nabaliw-baliw ako kay Varga. And then, after ko napanood yun, napanood ko naman ng Biktima. Imagine 12 years old na napanood kong Biktima. Kasi dati uso ang arkilahan ng tape. So, pinalabas yung Biktima, directed by Lino Broca. Ano to? It's a dramatic thriller starring our megastar Sharon Cuneta. Yes. Nandun si Nanette Medved. Hindi ko po kasi kapanahunan yan. So, Yes. So, ito, Sir, thank you for sharing. it's a thriller. It's a thriller. May murderer, may gano'n. So, Nanette Medved was there. In that movie, nagustuhan ko siya. So, since then, it opened a path for me na nung high school ako, wala akong ginawa kundi magbasa ng movie magazine. Hindi ko alam kung paano ako pumasa nung high school. Yun po yung aral nyo? Hindi ako nag-aral ng
As in, wala. Wala. Hindi ko, it is only by the grace of the Lord that I passed high school. I even remember, isang buong quarter before, nagkahepa ako. Oh my Girl. gosh. Second year ka high school. Yung, di ba, yung mga grading period, first quarter, second Yes. quarter, nagkaroon ng time na buong fourth quarter, hindi ako nakapasok kasi nagkasakit ako. So, hindi na nga ako nag-aaral, nagkasakit pa ako dahil wala akong ginawa kundi showbiz. Mahilig ako manood ng TV, manood ng pelikula, magbasa ng fan magazines, kaya siya mag-aral. So, but I was already, you know, a communicator at that time. I didn't know because back in high school, nung 90s po, syempre merong career aptitude test, di ba? Yung mga classmate ko, defined. Na parang gusto nila maging doktor, maging nurse, maging architect, maging lawyer. Yung iba, usong-uso dati, physical therapy. At saka nursing, yan yung in na course dati. Ako, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko talaga alam. Nasabi ko nga, basta ang alam ko, mahilig ako kay Nanette Medem at saka kay Bernie Varga. Super fan ng celebrities. Girl, delusional ako. There was a time that I lived my life thinking that I'm Nanette Medem. Oh, ganun ka. Pagpagod na ako kay Nanette, feeling ko ako si Bernie Varga. Oh, grabe. Feeling ko ako sila. It was so fun. It was so fun. Bata, alam mo yun, may idol ka. Papanoorin ko si Nanette Medved sa TV, gagayahin ko yung damit. Of course, hindi ko magagaya. Feeling ko ako si Nanette Medved, pero hindi kami magkamuka. So, well, hindi ko, si Bernie Varga, hindi ko siya kamuka, pero feel ko sila. So, nung career aptitude test, I was so lost. Hindi ko alam kung shucks, lahat ng classmate ko pupunta ng UP, Ateneo, Lasal, and they know what they want. They some of them are good in drawing. So they were planning their lives at that time to go into visual arts. Yung iba naman magaling sa science and technology, gusto nilang maging scientist, ewan ko, o doktor. Ako hindi ko alam, pero looking back, napakagaling ko pala na communicator. Ang galing-galing kasi naalala ko dati nung high school, pag may party, sa akin nila pinapa-announce at nalalaman ng lahat na, may party, ganitong oras, ganitong araw, ganito yung theme. Pero it was nothing. Ina-announce ko. I just make sure that everybody knows about it and then the communication is clear, meaning all the information about the event is clearly communicated to everybody who was invited. And I had to make sure that everybody would show up and attend. That's what I'm good at. And then years later, that's the start pala of my PR career. Yun po yung thing is, di ba parang yung nagiging work po, if you're going to go through your passion, is yung natural sa atin. Hindi natin naiisip na mahirap pala yun. Pero for you, if it's so natural, na parang other people can't do what you're doing. Right, diba, naturally. But in the late 80s and early 90s, PR is not really something, it's not a very popular career choice. We have the titans of the PR industry, Boy Abunda, Susan Hoven, Donnie Ramirez. These are all titans that I look up to. And then later on, we have Team Yap. So we owe it all to them. They professionalize and it has always been a profession, but it became more popular as a career choice because of their pioneering efforts. And I think I'm one of those people who tried our very best. I really tried my very best to follow in their footsteps. Yes, you publicized being a publicist. Yeah, and really, nung nag-college naman ako, bumaksak ako sa Ateneo. Bumaksak ako sa Lasal, sa Binild. Pinasukan ko, UPCAT, hindi ko tinapos. Kasi, ang sabi kong ganun, ang hirap-hirap naman itong exam na to. So, hindi ko na tinapos yung UPCAT. Parang yung pangalawang page pa lang ng booklet, na yung friend ko at ako, itong friend ko na to, artista na rin ngayon. Siya si MC ng Showtime. Okay. Si MC. Si MC, kaibigan ko yan, pamula prep hanggang mag-college. Sabay kami, we do everything together when we were younger. So nag-exam kami ni MC, nagpunta kami ng UP Diliman. Parang nangarag yung beauty namin. Ay nako MC, rumampa na lang tayo sa UP at maghanap tayo ng mga cute na boys. Hindi na namin tinapos yung exam sa UPCAT. Pero pareho kaming pumasa sa UST. So we both went to UST, si MC and I. So yun, magkasama kami. Com Arts po kayo, no? Yes, yes. Ang storya ng Com Arts na yan, na
tahi-tahi lahat. Meron akong teacher, si Sir Ferdy Lopez. Literature teacher ko siya. And he's really ahead of his time. He's really very brilliant. He's one of the most brilliant people that I've ever met. And I'm fortunate enough to have been mentored by him for many years. And I idolized him. And then at one point, sabi ko, gusto kong maging teacher. Kaya lang, kapag nag-teacher ako, kasi sa UST, si Norby, teacher siya sa UST, Filipino teacher namin siya. Nung time namin, yung first 2 years sa arts and letters, general subjects kayo. Yes. And then yung third year, dun ka mag-a-apply for majors. At that time, because of the pioneering effort of another good friend of mine, na talagang bata pa lang kami, kasama ko na si Mr. Fu. Oh, yes. Mr. Fu, he's a student council leader. He's very smart. Also one of the most brilliant and most funny people I've ever met in my life. He did something nung batch namin na we were allowed to major in two. We were allowed to apply in 2 subjects, in 2 majors. So nag-apply ako ng Com Arts at saka Literature. Literature kasi ina-idolize ko si Sir Ferdy. Gusto ko maging katulad niya. Kaya lang sinabi ko, pag nag-literature major ako, hindi ko makikilala si Bernie Varga at saka si Nanette Medved in person. Hindi ko sila makikilala. Parang magtuturo ako, maybe I'm very passionate. Siguro hanggang ngayon teacher ako kung hindi ako nag-major ng Com Arts. So nanalo si Nanette at si Bernie. Yun pa rin talaga yung route. Sila yung nanalo. Sabi ko ganun, gusto ko makilala si Bernie Varga at si Nanette Medved. Kapag ka nakilala, ang gagawin ko na lang, magko-Com Arts ako, tapos namili ako sa advertising, parang hindi ako yan. Uy, PR, parang ako yan It's communicating, press releases, dealing with the media, parang type ko yan. So doon ako nag-focus. Kasi ang pangarap ko lang talaga dati, ma-meet si Bernie Varga at si Nanette Medved in person. So would you say this is a childhood dream of yours? Yes, it was. It really was, because as I've told you, this is so crazy. I actually lived my life thinking that I'm Nanette. Like Monday to Friday, I'm Nanette. And then Saturday, I'm Bernie. And then may dalawa pa akong idol, si Tina Turner, tsaka si Angela Bassett. Yan yung mga favorite ko. Kasi I gravitate towards strong women. Kasi malakas yung personality ng nanay ko eh. Sobrang lakas. So, parang spirit animals po yung tawag sa kanila. ganun ba Parang tawag ganun yung doon? term. So parang yun ang mga feel ko. You know, and then college went by. And then just to fast forward things, after graduating from Com Arts, I studied again. So I have 2 undergraduate degrees. I have literature, also from UST. And then I pursued my master's degree in literature, also in UST. So habang nangyayari yan, nagwo-work na ako. Okay, Nag-apply as a PR assistant. Nag-start ako magtrabaho 1998. Ang una kong boss, si DCR. Legend to, girl. Legend I was siya. 3 years old. Donnie Ramirez. Meron Okay siyang po. DCR Marketing Services and Consultancy. Tandang-tanda ko yung pangalan ng kumpanya niya. Doon ako nag-practicum. On the job training. Pero sa sobrang tuwa ni DCR sa akin, ni Boss Donnie, sumalangit nawa kaluluwa, at saka yung mga kasamahan ko sa DCR na hindi ko makakalimutan. I was very young. Si Ate Lisa, si Kuya Warren, si Josh, si B1, si B2, at saka si Ate Jing. Hindi ko makakalimutan yung mga yan. Mga nakasama ko nung bata pa ako sa simula ng pangarap ko. Sila yung nag-train sa akin. So, natutunan ko kung ano ba talaga ang PR, kung paano magpatakbo ng opisina na ang focus PR, publicity, public relations, sa kanila ko natutunan, and then inabsorb nila ako. Inabsorb nila ako ng bonggang-bongga. Pero si DCR kasi, yung brand ng PR niya, lifestyle, kasosyalan. Nakita ko, uy, Johnny Liton. Uy, Maurice Arcache, mga dalawang sikat yan sa mundo ng society. So nakita ko si Johnny Liton. May show siya dati sa ABS-CBN. Oh no, it's Johnny. I think every Friday evening. So after nung mga foreign series, mga Doogie Howser MD, at Chuchuchu, Johnny Liton, oh no, it's Johnny. Regular guest si Bernie Varga doon. Tsaka si Carmi Martin. So feeling ko makikilala ko si Bernie Varga. Bongga, sabi kong ganun, shit, makikilala ko si Bernie Varga.
Hindi ko siya nakilala. So parang hindi ako happy kay DCR. Sorry DCR pero ang dami kong natutunan sa kanya kasi puro mga sosyal. Like for example, a-attend kami ng party, ipapa-identify sa akin yung mga nasa picture, mga mayayaman to. Yung mga super yaman na hindi ko kilala talaga, mga socialite ba? Ang lalaki ng mga diamonds. Pero kapag ang pina-identify mo sa akin at that time, artista, effortless na-identify ko. For example, yan si Jennifer Sibilia, yan si Jovit Moya, yan si ganito, si ganyan, o yan si Misty Blue. Alam ko lahat yun. So, o yan si Manilyn Reynes, yan triplets yan, si Manilyn, si Tina Paner, at saka si Cheryl Cruz. Yan alam ko. So parang, more of masa na celebrities. Showbiz talaga ang type ko. So, lumipat ako ng ibang company. Sa isa ko pang boss na sumalangit nawa ang kaluluwa, si Sir Hansel Villafuerte. So, dun kay Sir Hansel Villafuerte, am I talking too much? Hindi po. All good. It's okay? Yeah. Si Hansel Villafuerte ang nagbigay sa akin ng opportunity. Kasi alam mo, sa sobrang pagka-idol ko kay Bernie Varga, nung after graduation, nag-apply ako sa backroom. Nag-apply ako, nag-send ako ng resume sa backroom. Yung kumpanya ni Kuya Boy Abunda, kasi ang management company ni Bernie Varga, backroom. So, at that time, may rivalry. Backroom, dyan apektado ako. Pag tinanong mo ako about the history of the world, wala akong alam. Or physics, chemistry, wala akong alam. Pero at that time, parang backroom versus Genesis. May rivalry si Kuya Boy Abunda at si Tita Angeli Valenciano. So you have Team Boy. Under Team Boy, nandun yung Martin Rivera, Bernie Varga, Ariel Rivera, and then Team Gary V, Genesis. Hindi ko feel yung Genesis kasi nga maka-Boy Abunda ako. Hindi ko feel si Tita Angeli dati. Parang dahil tinataray-tarayan siya ng mga ibang tao before, gusto ko si Kuya Boy. So nag-apply ako sa backroom, hindi ako natanggap. Hindi ako natanggap. Ang lungkot-lungkot ko noon, pero feeling ko, di ba, hindi naman ako natanggap. Mag-a-apply na lang ako hanggang sa, to cut the long story short, napunta ako sa Dynamics. That's the PR agency that I applied in, owned by Boss Hansel Villafuerte. And then, inassign niya sa akin si Regine Velasquez. At the height of R2K. On the wings of love. As in, oh my gosh. si Regine, singing partner ni Bernie. Ni Bernie Varga, singing partner siya ni Bernie. So, type ko si Regine. Kasi meron silang mga... Pupunta ka doon sa idol mo din eh. At saka meron silang mga collab. So, lahat ng nakapalibot or connected kay Bernie, automatic love ko. So si Regine, love ko automatic kasi ang dami nilang collabs back in the 90s and late 80s. May mga collab sila at saka nung buong 90s. So yun, nag-apply ako hanggang sa nakilala ko na finally, fast forward ko lahat si Bernie Varga in person. Oh, yun na. Nakilala ko na siya. Dream come true. Pero hindi ako satisfied na nakilala ko lang siya. Gusto ko maging siya. Hindi naman maging siya. Ang ano kasi, I started, as I was telling you, ginagaya ko sila. But, after college, life happened. I still love Nanette Medved and Bernie Varga, Angela Bassett, Tina Turner. Ngayon ang kamatayan ni Tina Turner sa taping natin. So, babang luksa niya. Love ko lahat sila, pero life happened to me. I started to work. I started to build my own dreams. It just so happens na yung dream ko is built around Bernie and Nanette and all of my idols. So finally, nung na-meet ko na si Bernie, hindi ako na-satisfy. Sabi kong ganun, nako. Ano na yung next? Hindi, gusto ko kilala niya ako. Ay, hindi. Iba kasi na-meet mo yung idol mo. Iba yung gusto ko, alam niya yung pangalan ko. Alam niya dapat yung apelyido ko. Alam niya kung saan ako nakatira. Dapat organic mangyari. Kasi pag hindi organic, ang stalker ng dating, di ba? So, dapat organic. Just to fast forward, I ended up managing Bernie. Oh, wow. And doing her PR. I ended up managing in the latter years of her career prior to her retirement. Parang ganon. So, nung na-meet ko na si Bernie in person, nag-resign na ako, tapos nagturo ako sa Ateneo. Ito po yung lit naman. Oo, nag-lit ako. Kasi, ina-idolize ko naman si Sir Ferdy na parang gusto ko rin maging teacher. Gusto ko maging teacher. So, parang nag-apply ako sa Ateneo, natanggap naman ako. Pero hindi ako nag-stop mag-PR. Meron pa rin ako. Nung nag-resign ako kay Sir Hansel,
meron akong nakuhang mga 3 kliyente na very loyal sa akin. Isa na dyan, Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe has been my client for the longest time. Hanggang magsara siya sa Makati, tapos nag-reopen sila ngayon sa Conrad Hotel. Yan, kliyente ko yan. Isa yan sa mga nagtiwala sa akin nung wala pa akong napapatunayan sa larangan ng PR. But while doing that, nagtuturo din ako. So, nagturo ako sa Ateneo, nagturo din ako sa Binild, sa De La Salle College of St. Binild. Yun. So, for the benefit of those who don't know what like a publicist does, pwede niyo po ba i-share, like, paano po yung day-to-day life niyo? How do you connect, like, brands or, like, how do you handle celebrities? Ang trabaho talaga ng PR, minamanage namin yung communication ng client at ng public niya using the platform of mass media. So, kung merong specific message na gustong sabihin yung client, not necessarily artista, yung client kasi pwedeng politiko, pwedeng isang corporation, or isang brand, or artista, isang personality, establishment. Bawat isa yan, meron silang target market na kinakausap. So, for example, may artista na ang target market niya, mga nanay, mga kababaihan, mga movie fans, mga mahilig manood ng teleserye or ng pelikula. Meron kaming mga mensahe na gustong iparating sa mga taga-suporta, sa publiko. Ako yung vessel na ginagamit nung mga kliyente to communicate their message through the platform of mass media. So you have TV, traditional broadsheets and tabloids, mga online news platforms, mga vlogs na katulad at podcast na mga katulad nito. Ginagamit namin to promote and to provide stories na magugustuhan ng mga manonood. So basically, every day I deal with the press, mga writers, mga editors, mga TV journalists, mga entertainment journalists, mga TV reporters, ganon, mga press con, mga product launches, and what have you. Anything connected to communication, creative communication through mass media. Yan ang trabaho namin. And do you have any horror story? I'm sure marami pong horror stories na like hardest, like maybe PR situations that you've encountered. You don't have to name names po, pero like maybe Do you a want situation. me to name names? You don't have to. Pero yung mga parang pinakamahirap na hinandle nyo na PR situation. Alam mo, Jer, hindi kasi ako sumusuko. Kasi part ako ng generation na hindi sumusuko. Kami ako kahit sigaw-sigawan mo ko or talagang pag nag-commit ako sa trabaho, committed yan. So, hindi naman lagi ganon. Nung umpisa, mahina ang loob ko. Nung umpisa, iyakin ako. Matatakutin. Pero ngayon, at my age, at saka 26 years na rin naman ako sa trabahong to, wala akong inuurungan na trabaho, lalo na kapag tinanggap ko to. Lalo na kung may pinag-usapan na task. There is a task to be accomplished for the client, so we will fulfill that task to the best of our ability. So, in connection with that, may question ka kung meron sumuko ba ako or nahirapan. Alam mo, sa totoo lang, yes. May 2 artist. Magme-mention ako sa inyo ng isang artist. Okay po. Hindi ko i-mention yung pangalan niya, pero ito, sinukuan ko ito. Sanay ako sa difficult, pero ibang level yung pagka-difficult niya, na parang ang gusto niya, magpa-interview kay Kuya Boy Abunda at that time, Tonight with Boy Abunda, sa Channel 2. Si Kuya Boy Abunda ang host. It's a primetime show na ginagamit namin mga PR as platform para i-promote yung mga project ng mga kliyente namin. Itong OPM icon. Okay. OPM icon siya. Blind item pala. Hindi, ayaw mong pa-mention Okay lang either way. If you're bahala comfortable kayo, or what. parang ang blind item. Para sa blind item, basta OPM icon siya, na sikat at mahal ng lahat. Okay po. Yeah. Yung mga kanta nito, bow. Okay. Bow. Wala nyo na lang kung sino yun. Sige, magbibigay pa ako ng Clue. part siya ng, hindi, ayoko Wag sa, na, baka basta part siya ng isang grupo, Okay. so to speak. Ang gusto niyang mangyari, taping daw, parang ganito, taping daw yung interview niya, tapos ibibigay daw ng Tonight with Boy yung raw footage, siya daw ang mag-edit for it. Oh my gosh! What?
I don't know. Hindi ko alam kung nagbibiro siya or kung seryoso siya. Pero nung sinabi niya yun, parang sabi ko, naku, ayoko na. Tatapusin ko na lang tong mga ilang responsibilidad ko and then mag-move on na ako. Very rare, hindi ako umuurong sa trabaho. Pero sometimes I draw the line na Parang tinawanan hindi ko naman na ano yun, part ng job nyo. Kasi hindi, editing, napaka-unreasonable nung request niya. Na parang, ako kasi as much as possible, pinapaligaya ko yung kliyente. Hindi ko kayang gawin yung nire-request niya. So, dead man na. Too much. And then you mentioned another one po. Sino po yung isa? Yung isa naman, ito icons din to, mga sikat din to. I handled the PR of one of their shows. And this show is a milestone for them. Siyempre, nag-request ako na pwede ko ba silang ma-meet para at least makilala ko man lang sila. Ayaw nila makipag-meet sa akin. No daw. So, okay din lang. Hindi naman siya nightmare, pero ngayon naiintindihan ko yun na parang kung ayaw nung star or nung client, wala tayong magagawa. So, trabaho lang talaga. At dapat maging grateful na may trabaho pa rin, di ba? Yes. Pero parang ang hirap naman din po, no, na parang hindi nyo sila kilala, tapos you have to fight for them, basically. Or you, Well, hindi I naman wouldn't say fight for them. I never fought for anyone. It's just a matter of doing the job. So, pero yung question mo kasi, meron bang mga nightmare or ano, hindi naman nightmare to, funny stories nga to para sa akin eh. Kasi in general, it's a wonderful career. It's a wonderful life. Wala naman nightmare. Lahat ng nakatrabaho ko, alam mo, Jer, lahat ng kliyente ko from 1998 to 2024, lahat sila may na-contribute sa pagkatao ko. Lahat sila may naitulong sa buhay ko. So, wala namang nightmare. Maski yung singer na gustong i-edit yung raw footage ng Tonight with Boy, may naitulong din naman siya sa akin. Kaya lang, hindi mag-workout kasi magkaiba kami. So, yun. So, hindi namin tinuloy. Now, let's focus on the people naman who had a more positive impact in your life. Sige. Yes. So, Bongga. sabi niyo po is all the women in your life. Oo, kasi malakas yung malakas yung female personality sa tahanan namin. At saka, pero yung tatay ko, very strong din yung tatay ko, na malakas din siya. Pero malakas yung personality. Saka yung personality nung nanay ko, masyadong malaki. She's the life of the party. She's very fun to be with. Mataray, maingay, matapang. Very assertive, very strong. So, maabilidad at saka honorable. So, lahat ng values na yan, tinuro sa akin ng mga magulang ko. Minsan, hindi naman lahat ng tinuturo sa atin ng parents natin, di ba? Nadadala natin all the time. Like, I'm a flawed character. Maraming beses na nagkamali ako. Up to this day, ang dami kong pagkakamali. Yung magugulat na lang ako, dapat pala hindi ko sinabi yun, ano? Dapat pala hindi ko ginawa yun. Nagigilty ako kasi alam kong hindi ako perfect. So, minsan, lumilihis tayo sa daan na ginawa para sa atin. And at hindi sa lahat ng oras, katabi ko ang nanay at tatay ko or ang kapatid ko. Kasi yung panganay kong kapatid, yung eldest namin, malakas din ang personality niya. At saka very strong din siya. So nag-gravitate ako talaga sa mga babae. Plus baklang-bakla pa ako, di ba? So mahilig ako talaga sa mga strong female personas katulad mo. May mga energy na nararamdaman mo na, ay, malakas na babae to, ganon. So, since hindi ko naman sila kasama all the time, may ginagawa ang Panginoong Diyos na paraan para ipaalala sa akin yung mga dapat kong hindi nakakalimutan. Yun yung mga tinuro sa akin ng mga magulang ko. At very blessed ako na binigyan niya ako ng mga tao na pinapaalala sa akin yung mga values na natutunan ko sa bahay. So, maligaw man ako ng konti or magluka-lukahan man ako, I could go into a dark place, but I will always find my way back because of my parents and because of all the wonderful women, the men and women surrounding my life. And speaking of, yung mga ilan sa mga taong nakatrabaho niyo po would be like Shasha Padilla, yes! Soriano. Yes! So, would you love to mention how you course. work with them? Isa-isahin natin. Sige, sino-sino?